Eto yung susunod natin, naku, Bongo. Diyos ko po, Lord. Tingin nyo, malaki ang posibilidad Sara Duterte at Bongo maglaban sa pagka-presidente doon sa ICC. baka hindi na presidente. No? Sabi ni Aki na to, tama, paliwanag, bumoto man ng yes or no. Yes. Oh, diyan patas, magiging patas sila sa atin. O eto, sinasabi ni Bongo, mga kababayan, ebidensya. Tingin niyo po, mga bossing, kasi talagang umaalingaw-ngaw ho, mga kababayan, na si Bongo ay gustong maging presidente ng Pilipinas. Baka nga mamaya ang maging boto nito ay impeach Sara Duterte. No? Kung sakali na maglaban sila sa pagka-presidente, eh baka po doon sa dahig, sa ICC. Mukhang pareha silang imbitado eh. Hindi ho galing sa akin yan. Galing po yan kay Inday Sara Duterte. Ayun si Ma'am Chris Rosso, nandyan pala. Shoutout sa iyo, madam. Ebidensya! Bilang one of the judges, no? That's the process, sabi niya. Kaya nga may impeachment court tayo eh. Pakinggan natin ang prosecution. Naku po, yari kayo mga DDS kay Bongo. Kapag kayan, binase ni Bongo ang kanyang desisyon, no, sa ebidensya, mga kababayan, yari. Santambak po ang ebidensya, santambak po ang witness, mga bossing. Pag simula pa lang po natin, o simulan pa lang ho natin, doon sa mga resibo, no, ng Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, hanggang sa umabot na sa Jugs de Asim. Jugs de Asim. Jogang maasim ho yun. No? Pag ibinasi ni Bongo ang kanyang boto sa ebidensya, naku po, ilalaglag nito si Inday Sara Duterte. Mga bossing. No? Dahil alam nyo, mabigat na ebidensya ho yun, mga kababayan. Alin ho? Yung yung resibo. Kasi po, sila umamin na yung mga resibo na yun, ipinasa ng Department of Education, pinasa ng Office of the Vice President sa COA. Diba? Sa COA, mga bossing. So, pinasa nila yon. Paano nila i-explain yon? Kung meron po silang explanation doon, mga kababayan, kung meron po silang explanation, mga kababayan, doon sa mga Mary Grace Piatos, puro po mga aliases, o meron silang hiwalay na envelope, meron po kaming hiwalay na envelope dyan para ipaliwanag kung sino po yan. Yan si Mary Grace Piatos po, si ano yan, si Roque yan. O, itinago po namin sa pangalang Mary Grace Piatos para sa kanyang kaligtasan. Kung may mga ganun yun, inilabas na ho nila yun. Di po ba? Sabi ni Aki na to, hindi posible yan, Mark. Naghahangad din niya si Bongo. Kaya nga posible. No? Kaya posible na ibase ni Bongo sa ebidensya yung kanyang magiging boto. Kasi nga po, si Bongo naghahangad maging presidente para hindi makatakbo si Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. Lalo na ito, nakita ni Bongo, naku, ang daming bumoboto sa akin. Nag-number 1 Senate, naku po, DDS. Yari talaga kayo. Nag-number 1 senator ako. Merong mga bumoto sa akin na sumusuporta sa gobyerno dahil doon sa malasakit ko. Naku po, kayang-kaya kong maging presidente. So ngayon mga bossing, pag ibinase ni Bongo ang kanyang boto, base po sa ebidensya lahat, malamang laglag si Inday Sara dito. Ilaglag natin yung magiging kakompetensya ko
sa darating na eleksyon, impeach, pag na-impeach pa naman po si Inday Sara Duterte, sa 2028, hindi na po makakatakbo yan. So ngayon, magiging kampante si Bongo. Di ba? Kasi ganito eh. Number one senator. Nakakuha ako ng boto. Di ba? Nakakuha ako ng boto sa mga sumusuporta sa gobyerno dahil kay dahil doon sa malasakit ko. Naku po, mga kababayan. Matibay po ang ebidensya. Sabi ni Janelle Van der Herst, isa pang matibay na ebidensya ay yung ghost student beneficiaries. At saka, yung pagpapapatay sa presidente. Actually, lahat nga tayo doon, pwedeng testigo. Lahat tayo doon, nakapanood nun eh. Diba? O, pakinggan natin yung pakinggan. Babasahin ko yung kay Bongo. O, bilang isa sa mga judges, that's the process. Kaya nga may impeachment court eh. Tayo, pakinggan natin ang prosecution. O, ang papakinggan, sino-sino? De Lima, Chua, Cheljokno, si Beatrix Luistro, si Rod Gutierrez, at yung iba pa ho, mga kababayan. Yun yung papakinggan nila. No? Pakinggan natin ang prosecution. Nandyan po yung inakusahan, yung sagot nila, and the defense team. O. Kung malakas po ang depensa nila, mga kababayan, umpisa pa lang ho, dinepensahan na po nila yan. Sa Kongreso pa lang, sinupalpal na nila yan. Wala pong ni isa na namumuno ang gustong umabot pa sa punto na impeachment trial ang kakaharapin nila. Doon pa lang ho sa Kongreso, mga kababayan, ipinaglaban na nila yan, naipanalo na nila yan. Wala. Di po ba, mga kababayan? Wala. Nandyan po yung inakusahan, yung sagot nila and the defense team. Kami yung huhusga pagdating sa dulo. Kaya ayoko munang mag-comment. Importante sa akin ang ebidensya. Lagot kayo. Sabi nila, mga Mark Ramos supporter, mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Iyak kayo. Nanalo si Bongo namin, nanalo si Bato de la Rosa, nanalo si Marcoleta. 7 talo. Yung pala, nanganganib sila kay Bongo. Lalakas ho lalo ang loob ni Bongo. Kaya ko palang maging presidente o tumakbong presidente. Pati pala yung mga nandoon sumusuporta sa gobyerno na nakakuha ng malasakit ko. Ibinoto ako. Tatalunin ko si Inday Sara. Hindi. Magiging kompetensya ko. Siyempre. Si Inday Sara Duterte. Dito pa lang, impeach ko na to. Di ba? Malakas naman ang ebidensya, Kapag ako bumoto nang wag ma-impeach si Inday Sara Duterte, unang-una, pagka yung paliwanag ni Mark Ramos, mayayari pa ako. Ipapaliwanag ko doon kasi kaibigan ko si Inday Sara Duterte. Di po, lalong lalakas yung loob ni Bongo. Kaya ko to. Ilang milyon? 26 milyon ang nakuha kong boto. Konti na lang, konting push. May 6 na taon. Nauupo pa ako sa pagkasenador. Mapupush ko pa yan. Pagdating ng July, umupo si Bongo. Nakinig. Bongo. Hindi ko natatawagin Bongo si Bongo. Nakinig sa prosecution. Nakita ang mga ebidensya. Impeach Sara Duterte. Magiging balakid ka sa akin pagka-presidente. Yari. Isipin nyo yan, mga DDS. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. Maraming salamat. 3,000 viewers. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Paalam po hanggang sa